Hello kaibigan, napakabuti ng Diyos sa atin sa gabing ito. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay nagkita muli sa espesyal na gabi para kay Brad Calix. Sapagkat ang gabi na ito ay espesyal sapagkat ito ay aking kaarawan. I'm celebrating my 54th birthday tonight. 54 na ho tayo at salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay umabot sa ganitong edad at praying for more years to come. Now, gusto kong sabihin na ang lahat ng inyong mapapakinggan sa broadcast na ito ay pawang tunay. Wala pong halong pandilin lang. Now, inaasahan ko pong magiging makabuluhan ang inyong mapapakinggan. No, hindi ko po hawak yung inyong isipan habang nakikinig kayo at lalo tigit hindi ko po hawak ang inyong pagpapasya na matapos nyong marinig lahat ng aking sasabihin sa dulo, pinapasa Diyos ko na lang po yung magiging reaksyon nyo sa mapapakinggan nyo, mga kapatid. Noong ako po ay nagsimula bilang isang Southern Baptist. Ako po ay naordinahan sa Fundamental Baptist noong taong I think September year 2000 noong ako po ay na-ordain. At sabi ko po sa inyo, gusto ko maging honest. Gusto kong ikwento yung ilang detalye. At hindi ko po alam kung ano po ang resulta nito pagkatapos ko magkwento. And probably some of you ay malulungkot. And probably some of you ay okay lang. Probably ang iba sa inyo ay mananahimik. Ang iba sa inyo probably may iwang tanong sa inyong kaisipan and that's normal. Mga kapatid, ang objective ni Brad Calix tonight is sabihin sa inyo laman ng aking puso. At maging transparent po sa inyo mga kapatid. Mas maganda po yun na alam nyo. Wala akong nilihim sa inyo. At ito po ay bahagi ng aking kwento. Ito po yung I think isa sa pinakamahalagang segment ng aking pagbo-broadcast sa Kainos Life. Yung personal kong maikwento sa iyo. Ano ba nangyayari? Para hindi ho kayo malito, hindi na kayo magtanong kung saan-saan kasi direkta ko na kung sinasabi sa inyo sa mga oras na ito. Na panahon po ng pandemya na magkaroon ako ng inner desire for truth. Na feelings ko sa panahon na yon, malaking kawalan kasi hindi normal yung buhay ko. Lagi na lang po tayo nasa bahay nung panahon ng pandemya. Naiinip ako masyado pero ibinuhos ko na lang po yung malaking panahon sa panonood sa mga video sa YouTube na makabuluhan at pakikinig sa mga religious staff. Noon pa man mga kapatid, noong panahon na ito ng pandemya, ay malaki na po yung aking paghanga sa Orthodox Church. Dahil sa paniniwalang tama ang kanilang belief system. Now, dumating po yung point mga kapatid na may mga nakakausap na ako mga local priests sa Pilipinas bilang paghahanda na pagiging isang catechumen. Pero lumipas ang medyo mahabang panahon na tila walang malinaw na direksyon na ako'y maging isang member ng Orthodox Church. Now, sa mga panahon na ito ay buntik na rin ho ako maging alliance na pastor. Noong mga panahon na ito. Matagal ko na hong alam ang grupo ng Alliance. Nung nasa Manila pa ho kami at may mga kaibigan po akong pastor sa Alliance. Sa katunayan po yung aking panganay sa aking first marriage na namatay yung aking may bahay. Yung aking panganay po ay siya po ay assistant or associate pastor po sa Burning Bush Alliance Church sa Antipolo City. Alam po ba ninyo na natapos ko rin ang 6 months probationary period ko sa Alliance dito sa Negros? Nagpipreach na po ako sa ilang mga churches. Pero marami po kami kinukonsider kung kami ay tutuloy ba sa Alliance Church. Now, let me say this upfront.
Dahil sa Catholic faith, mga kapatid, meron silang malinaw, meron silang kumpleto, at meron silang matatag, bagamat kontrobersyal ang simbahan sa napakatagal ng panahon. At sila po yung paboritong atakahin ng mga kulto sa Pilipinas, ang simbahang Katolika. Now, ano po yung what led me to this group na mag-decide ako na dito na lang ako? Ano yung nagustuhan ko na turo sa kanila? Number 1 po, sino ba yung nagtatag ng simbahang Katoliko? Ang Panginoong Hesus. Pangalawa, nagustuhan ko yung 7 Sacraments. Pinag-aralan ko po ito noong mga panahon ng pandemya. Sabay po yon, Orthodox, Alliance, Catholic. 3 ho yung pinag-aaralan ko sabay-sabay. Pangatlo ho, na-appreciate ko yung apostolic succession ng simbahang Katoliko, na pwede nilang matrace yung pagiging legitimate ng simbahan. Bagamat very controversial yung simbahan, hindi ko yung dinideny. Maraming iskandalo na nangyari ng Middle Age, di ba? Alam natin yan sa kasaysayan. Pero bakit sa kabila nun ay mas naging very favorable sa akin tong grupo na ito? Yung Marian Theology. At most importantly, mga kapatid, doon sa 7 Sacraments, yung nagbigay talaga ng parang kakaiba sa akin na pagdating sa katotohanan, yung turo patungkol sa Eucharist. Na matagal kong pinaniniwalaan na ito ay symbolic lang, kasi bilang Baptist, symbolic lang talaga yan. Majority ng mga evangelical, protestante, symbolic lang. But I came to realize, hindi siya symbolic. Siya ay literal. At yun po yung nagustuhan ko rito, mga kapatid. Now, pangalawa, nagustuhan ko yung simbahang Katoliko sapagkat pagdating po sa pagpapaliwanag patungkol sa Biblia, meron pong iisang paliwanag. Hindi po katulad ng Protestante at Evangelical. Sa Baptist na lang ho, ang isang talata, ang isang passage, ang isang pericope ay napakaraming paliwanag. Kaya kung ikaw isang estudyante ng salita ng Diyos, kung merong 10 Bible School na Baptist sa Pilipinas, malaki ang tsansa na merong 10 iba't ibang pagpapaliwanag sa particular na text sa Bible. Pero sa Katoliko, iisa lang ho yung paliwanag. Dahil po doon sa magisterium. Ito yung grupo ng mga bishops, itong College of Bishops, kasama ho yung Pope, sila ho yung nag-aaral ho noon. Kaya ho ang pare, wala na ho siyang ibang gagawing pag-aaral pa sapagkat tapos na yung interpretation. Wala na siyang private interpretation doon. Kung ano yung turo ng simbahan, ibinababa na lang ho yun ng bishop sa mga local priest, at yung mga pristo ay mapapansin nyo, iisa lang ho yung mensahe po yan sa buong Pilipinas and worldwide. Iisa lang ho. Yung homily nila sa isang Sunday, pare-parehas po yun. Nagkakaiba lang yun sa pagpapaliwanag, siyempre, sa mga illustration. At yun po yung nagustuhan ko. Walang masyadong magulong pagpapaliwanag. Isang pagpapaliwanag lang dahil sa magisterium. Pangatlo, what led me to join the Catholic Church? Mga kapatid, nasawa na tayo sa mga double standard na buhay ng mga pastor. I've been to different churches. Nakapag-observe tayo ng mga pastor na may mga pastor na nagpapasaway sa ministry. Double standard ang buhay. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga lang na obserbahan ko ang buhay ng mga pastor. Yung mga nakasama ko sa ministry,
Ang ilan sa kanila seryoso, pero may mga manggagawa ho ng Panginoon Diyos na pera-pera ho ang nasa utak. Ipagpapalit ang ministry dahil sa pera. Mangangaral po sa pulpito pero double standard po ang buhay. Hindi po honest. Nagwawaldas po ng pera, nagnanakaw ng pera ng simbahan. Nabubuhay sa immorality. Hindi na natin kailangan magbanggit ng pangalan dito. Yan po yung realidad, mga kapatid. Ay sabi ko, well, ang Catholic Church, hindi sila perfect. Napakaraming scandal din ho ng mga naging Pope. Pero bakit mas pinili ni Brad Calix yan kumpara sa ibang mga evangelical churches? Ika-apat na dahilan kung bakit mas kinatigan ko ang simbahang Katolika. Dahil sa Protestante, sa Evangelical, patuloy po na nagsisiraan. Hindi magkasundo. Nag-aaway lagi. Nag-aaway sa doktrina. Wala pong respeto ang pastor sa kapwa-pastor. Masyadong mayayabang. Yung mga maliliit na pastor, kawawa. Yung mga hindi nakapag-aral ng formal sa theology, hindi masyadong pinapansin. Pinag-uusapan yung mga pastor na mga nalaglag sa immoralidad. Mga pastor na chismoso. Imbis na manalangin, tulungan yung kapatid na nagkamali, alalayan, numero 1 mga chismoso itong mga pastor na to. Hindi ko kailangan magbanggit ng pangalan. Kilala nila ang mga sarili nila. At yun po yung aking obserbasyon bilang isang manggagawa. Pagkakanya-kanya po ng bawat denominations. Alam po ba ninyo na ayon po sa datos, nasa 45,000 plus and counting ang dami ng religion, sekta at denominations worldwide. 45,000. Now, ano ang dahilan? Bakit dumadami ang denominations? Bakit may kanya-kanyang sekta? Nagkakanya-kanya po eh. Sakim sa kapangyarihan. Ayaw magpakumbaba. Kaya pag umalis sa isang grupo, gagawa ng isang grupo, paparehistro sa sect, siya yung founder ng sekta na yon. Napakagulo natin sa Pilipinas. Now, ang ilan pa ho sa naging dahilan that led me to join the Catholic Church. Dahil ako po yung nag-iimbestiga, nag-aaral, tinitignan natin, nagtatanong tayo. May nakita po akong mga videos sa YouTube na mga pastor na na-convert mula sa pagiging isang sikat na theologian, pastor sa US. Si Scott Hahn po na dating Presbyterian na theologian. 1986, he decided to join the Catholic Church. At marami pang pastor na kilala sa US na iniwan ang kanilang denomination sapagkat para sa kanila, etong simbahan ng Katoliko ang tama. At dito sa Pilipinas, mga kapatid, may nakita ako na pastor sa Cebu na ang pangalan ay Noe Dora. Ang kauna-unahang pastor na na-convert sa Catholicism. At nung sinusundan ko yung kanyang videos, to date, nasa 300 plus na ho yung mga pastor na nakasama niya sa simbahang Katoliko. Ibig sabihin, binitawan nila yung mga sekta nila at nag-join kay Brother Noe Dora ngayon. Ano pa yung napansin natin? Walang humpay na paghatol ng bawat pastor at denominasyon sa bawat isa. Kanya-kanyang siraan. Pamumulitika. Pagod na ho ako sa ganyang klase.
Matagal na tayo sa ministry. Marami na tayong naobserbahan, mga kapatid. Na gusto ko sabihin, mga kapatid, ang desisyon ko na maging bahagi ng Catholic Church ay pawang personal journey. Hindi po ako bunga ng debate. Hindi rin po ako nabayaran ng malaking halaga. Una,